course, hindi naman natin sila pwedeng ikulong kasi meron tayong batas na hindi sila pwedeng ikulong nga. Afterwards ba ng mga proseso na pinagdaraanan nila, makakauwi ba sila sa bahay nila? No po. Malinaw naman po sa batas natin. Yung una po, yung 15 years old. So, pag 15 years old and one day ay considered as above 15 na po. So, siya po ay mag-undergo at most probably makikita po ng DSW that he acted with discernment. At siya po ay will undergo regular trial, formal trial. But of course, while observing yung child protection protocols. Yung isa naman po ay mandatorily na makocommit po sa child protection facility ng DSWD. Hindi po natin sila anuhin since the nature of their offense is grave. Colonel, if you have the records, kung meron man, ilan po ba yung nasa record nyo na mga minors na na-involve sa crimes? I do not have it with me right now. We will provide you with all the details po yung sa time frame that you are asking for. And as far as the Philippine National Police is concerned, merong isang senador na nagbumungkahi na pababain yung edad na papanagutin yung mga batang na-involved sa krimen. Is the PNP in favor of this amendment? The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old po. Salamat po. So, natanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Hi sir, good afternoon. Sir, lumabas nga po sa initial investigation ng Police Regional Office 8 na possibly planado yung shooting since May pa. So does that weaken their claim na bullying yung reason ng pamamaril? Kasi kung sinasabi na nabully dahil sa haircut, it seems impossible na May pa lang, ganun na yung haircut niya. At the same time, I think yung May po ay summer vacation pa. We cannot make any conclusions regarding that po. But yung as to whether it's planned, all indications point to the fact na na-plan po talaga. Yung kagaya nga po nun na, yung araw na lang po na mismo, nung June 22, ay maaga po silang pumunta. So siguro lalo nilang pinalish yung plan nila dun sa loob po ng comfort room. Talagang hindi po heat of the moment to. Hindi po yung papasok sila ay nagpaputok na. So nag-usap pa po sila sa CR more than an hour bago po nila ginawa itong krimen na ito. So, natanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sir, good afternoon. Na-profile niyo na po ba yung family ng mga bata? Kamusta po kaya yung upbringing nila, yung environment nila sa bahay? Sir, anything you can tell us? Kasama po ito ma'am sa titignan natin, but of course yung initial nga ay yung pamangkin po ng isang policewoman yung isa. So at an early age he was taught yung supposedly ito po ay para maturuan siya ng responsible gun ownership. But sad to say naging kabaliktaran. Siya po ang naging ng krimen na ito. Yung pananagutan po kaya ng parents ng mga bata, sir? All of this will be taken into consideration po during the investigation. So, natanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Maricel Halili, TV5. Hi, good afternoon, sir. Sir, going back po dun sa Juvenile Justice Welfare Act, why does the Philippine National Police support the lowering of age to 12 from the current 15? Hindi naman po linggid sa kaalaman nyo siguro ma'am na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL. Yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa. And base po dito sa data na sinasabi ninyo, ano po yung pinakabata na na-involve doon sa mga crime cases? I cannot tell you with certainty right now, but as young, we have as young as 9, mga ganun po na although not that serious na mga krimen po.
And last na lang po, quick clarification lang. Yun pong sinasabi ninyo kanina na ang kinoconsider possibly baka online community yung may malaking influence dun sa dalawang minors sa Tacloban. Does it mean na sineset aside na po natin yung angulo na bullying or do we still consider other angles? Ilang angulo po yung tinitingnan natin? I don't think that it's mutually exclusive po. They could have been bullied and then it further strengthened yung influence po ng online content sa kanila. Thank you, sir. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping Abante. Sir, good afternoon. Bukod dun sa possible dismissal ng policewoman, meron ba rin siyang criminal liability dun sa nangyaring? Yes po. Meron po na pagkakulong dito. Of course, to sa administrative po niya, very possibly, she can be dismissed for malversation dahil sa infidelity po in the possession po ng kanyang firearm at may criminal liable din po siya sa pagkawala ng lumalabas po parang nawala niya yung baril eh. And of course, civil liabilities. That's not exempt her from civil liability. Thank you, sir. Last question mula kay Mads Moratillo, Net25. Hi, sir. Sir, clear ko lang yung binanggit mo kanina na grupo na sinalihan nila. Ano ba yun, sir? Parang mga local gang doon sa area? Wala po kung ano yung physical na group. It could be possible po yung group po sa online. Yes, ma'am. So more on online community. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you po. Habol na tanong mula kay Alvin Baltasar. Colonel, ihabol ko na lang. Nung nakausap ba yung dalawang involved doon sa crime, nakitaan ba sila ng remorse? Mahirap po mag-conclude regarding their state of mind. Pero siguro, lahat-lahat naman po tayo, nakita natin yung pictures. I don't think that there's any remorse on their part. Pero yun nga po, hindi po natin mababasa yung kanilang kaisipan at kanilang kalooban. Salamat po, Colonel. Isa pa pong pahabol na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Sir, yung bilang po ng mga basyo at yung mga hindi pa pumutok na bala, ibig sabihin nakapag-reload pa ho yung dalawang gunman, ano? Yung isa nga po ay nakapagpaputok lang sir ng isang beses. Kaya yung una po nating nakuha or na place into custody, nakuha po sa kanya yung 38, meron pa pong 5 hindi pa na ipapaputok. So alam po natin, 6 ang laman, isa lang po ang napaputok niya. Yung isa po nakapag-change magazine pa. Yung pong alias Nash, yung mas bata po. So nakapag-change magazine perhaps more than once. Kasi ho, sa dami ho ng tinamaan, unless 1:1 yung tama ho niya, no? Pero kung 1:1 ang tama niya, it means nakapag-reload siya more than once. Possibly po, but we were only able to recover 2 magazines. Isa po dun sa site, tapos isa po na nakasaksak pa sa kanya, sa 9mm, kung saan itinapon niya po doon, nakita niyo po kung saan siya na-apprehend or nakuha ng ating mga mamamayan. So does it add up? Yung mga bilang ng bala, bilang ng mga basyo, at bilang ng mga tinamaan? Yes po, as I've said sir earlier, at least, nakapagpuputok po silang at least 34. Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press. May isang pahabol pa daw po, sorry, mula kay Tuesday New. Sorry, ma'am. B. Sir, natumbok, dito sir. Yes ma'am. Natumbok nyo na ba sir kung paano na ipasok doon sa loob ng eskwelahan yung baril at 2 magazines pa at saka yung isa pang revolver? Hindi ba sila dumaan doon sa pagkapkap ng mga security, doon sa gate? Paano sila nakapasok ng may bit-bit na armas? Kasama po ito sa pinag-aaralan natin at tinitignan natin sa investigasyon, and it will also be included po sa recommendations natin sa DepEd kung paano po natin ginagawa. Kagaya po ng sinabi ko kanina, yung security protocols, existing security protocols po, medyo obvious po na siguro may konting pagkukulang sa ating security protocols na existing.
Kaya titignan po natin kung paano po natin mas mapapalakas ang seguridad po sa ating mga paaralan. And will this incident, sir, warrant na kailangan na rin sigurong magkaroon ng adjustments or retraining sa mga security agencies para hindi na maulit yung ganito? Isa po yan sa titignan natin, madam. At of course, in coordination with the DepEd, kung paano po ang relationship natin as to the provision of security po from the Philippine National Police. Okay, thank you, sir. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.